At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin. At ayan, pasensya na ngayon lang. So feeling ko parang tagal kong nawala. Pero eto ay i-review na nga natin, tignan natin yung mga nangyari nga dito kay chapter 1119. So eto yung mga nakita at napansin ng One Piece community natin sa nangyari nga dun sa nakalipas sa chapter. Pero bago tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang sa channel natin, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit, ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At so dito nga muna tayo magsisimula kay Luffy at saka nga kay Bonnie. So especially dito sa ginawa nga ni Bonnie na kaya niyang kopyahin na etong si Luffy dyan. So dito maraming napapaisip saka nagtatanong kung magandang move nga ba yung ginawa ni Oda dito na parang pinalakas niya ng masyado etong si Bonnie dyan. Kasi nga nagagaya niya etong kapangyarihan ni Luffy. So pwede natin sabihin na may dalawang Nika na nga ngayon. So kaya nga iba sinasabi na hindi kaya masyadong overpower naman etong si Bonnie. Pero nakita naman natin dito kay chapter 1119 na etong si Bonnie ay hindi nagtagal, bumalik din siya sa kanyang original form, sa kanyang pagiging bata. So kaya dahil dyan ay pwede nating masabi na hindi naman talagang ganun ka-overpower pala etong si Bonnie, lalo na napakasaglit niya lang na pwedeng magamit itong nga kanyang transformation na sa pagiging Nika, ganyan. At prior pa nga dyan, dahil nga to sa ginawa nilang combination attack laban nga dyan kay Saint Mars. So ito isang suntok lang yung ginawa nga ni Bonnie dyan. Pero after nun ay bumalik na sa pagiging bata etong si Bonnie. At so now in connection naman dito sa pag-atake nga o sa combination attack na ginawa nila Luffy laban yan kay Saint Mars, dahil nga nakita natin na parang effective yan, kaya yung iba nagtatanong baka ganito nga rin yung gawin technique ng mga to para paalisin pa o paliparin na nga lang dyan, papalayo yung ibang mga elders pa natin. Pero yun ay masasagot na nga itong tanong na to, kasi nga yung sagot dyan hindi na pwede kasi nga wala na etong si Bonnie bumalik na nga siya sa pagiging bata niya sa normal form niya. At sinabi naman dito ni Bonnie na nakakapagod yung pagiging malaya, so referring dun nga sa kanyang transformation into Nika. So obviously, itong gantong klaseng strategy o combination attack ay isang beses lang yan pwedeng magamit, one time lang sa isang laban. So usually naman ganun, yung mga gantong combination attack, isang beses lang naman talaga nagagamit yan o nagiging effective yan sa isang laban. But anyways, ay after pa nga dito, puntahan natin itong ang sinabi ni Luffy na kailangan nga raw napaliparin na lang yung mga Gorosei, kasi nga mabilis sila nagre-regenerate na parang di nga tinatabla o nadadamage yung mga yan. Pero ang kakatuwa dito, dahil nga sa pagkasabi nito ni Luffy sa statement na yan, ay dito sa kabilang banda ay sa pagbabalik nga nito ni Iron Giant ay binanatan niya itong si War Fury at ayun, natapyes dyan o nabangasan niya dyan itong ang sungay ni War Fury dyan. So dito talaga marami na pareak, kasi nga itong si Luffy di niya pa magawa-gawa yung bagay na yan, di niya pa ma-damage itong si War Fury. Pero eto nga sa pagbabalik ni Iron Giant na Emmet, ganun kadali niya lang nabangasan itong si War Fury dyan. So kaya sinasabi nga ngayon ay napakalupit nito ni Iron Giant natin, napakalakas niya. At yung isa pang tanong ngayon ay talaga bang uubra kaya itong lakas ni Emmet laban dito sa mga elders natin? So siguro kung pagbabasihan yung sa 1-on-1 lang ay siguro palag-palag yan, kasi nga itong si War Fury nabangasan niya na ng ganung kadali lang So pagdating nga yun sa 1-on-1 kasi walang tulong pero kapag andyan na itong sila Saturn, itong sila Jupiter, at ito pagkaisahan na si War Fury tuloy, etong si Iron Giant, dyan masasukat kung gaano talagang kalakas etong si Emmet ngayon dyan. Pero maliban pa dito ay napansin din ng One Piece community natin yung ginawang pagsugod o pagtalon ni War Fury dyan sa may karagatan para lang sirain itong ang barko nila Luffy na gagamitin sa pagtakas. So yung tanong dito ay hindi ba natatakot etong si War Fury na sumugod dyan sa may karagatan? Kasi nga diba yung iba sinasabi na etong sila War Fury, etong 5 elders natin, mga devil fruit user din yan. Pero sa kabilang banda, dahil nga sa ginawang pagtalon ni War Fury dyan sa may karagatan ay isang patunay nga lang daw yan na ito
etong mga 5 elders natin ay talagang mga hindi yan mga devil fruit user. Kung hindi, mga devil itself talaga etong mga to. Kasi alam naman natin yung mga devil fruit user, matouch nga lang yan yung karagatan, nanghihina na sila. So kaya nga talagang takot o talagang iniiwasan ng mga devil fruit user yung mapunta sa may karagatan. Pero eto nga, si Valkyrie dali-dali, walang pagdadalawang isip, sugod siya dyan sa may karagatan ngayon. So kaya ayan, kayo ba sa tingin nyo, hindi talaga devil fruit users etong mga 5 elders natin at talagang mga devil etong mga to. So balikan natin yung sinasabi dito kay Imo-sama na diba itong si Imo-sama, reincarnation nga raw talaga yan ng karagatan ito nga ni Umibozu. At kaya sinasabi na possible na itong si Imo-sama, extension niya o yung kapangyarihan ng mga 5 elders na to talagang nanggaling dyan nga kay Imo-sama. So kaya possible kung itong si Imo-sama ay yung reincarnation ng karagatan ay pwede nga na mabuhay o talagang makasurvive etong mga 5 elders natin dun din sa karagatan. So kaya hindi sila tinatablan kahit na itouch nila o madikitan sila nung karagatan, malakas pa rin etong mga to. So kasi nga extension sila ng kapangyarihan ni Imo-sama. So yan yung isa sa mga palaisipan pagdating dito sa mga 5 elders natin. Pero ang lupit dahil lang yan sa ginawang pagtalo ni Valkyrie dun sa may karagatan. But din yun nga going back ngayon dito sa pagbabalik ni Emmet para nga labanan o banatan etong mga 5 elders ngayon dyan ay sinasabi na kaya nagbalik etong si Emmet ay dahil yan yung inutos sa kanya ni Joy Boy. Ang inutos ni Joy Boy sa kanya ay protektahan ni Emmet yung magiging sakseso ni Joy Boy o yung kung sino yung susunod na Joy Boy, which is eto na ngang si Luffy yan. So in short, yung na-recall ni Emmet na sinabi sa kanya ni Joy Boy ay ayon ay in times of need ay kailangan niya ng kumilos, kailangan niya ng lumaban. At then ay pagkatapos niyan, isyan guys, so hanggang dito lang etong video natin na to. At ayan, ay dito natin masusukat ngayon, masusubok kung gano'ng ang kalakas etong si Emmet ngayon dyan, kung kakayanin niya ba mag-isa etong mga 5 elders, lalo na kung pagtulong-tulungan na siya ng mga yan. At so ayan, ay pa-comment na lang siguro dyan sa baba kung ano man yung sa tingin nyo, kung kakayanin ba ni Emmet etong mga 5 elders natin o hindi. Pero ayan guys, ay ulit maraming salamat sa panood dito kay One Piece natin. So mamaya ay itakil naman natin itong transformation ni Bonnie into Nika. So yun na naman, at ulit maraming salamat. So lagi mag-ingat. God bless nila at kita-kits tayo ulit.